Restock with me! Hi, it's me, Anna! Ang Disney Witch na inasayan ni Maleficent dito sa site ko. And for today's ganap nga ay magre-restock tayo ng mga noodles dahil ubos na nga ang aming stock. At dahil dumating na nga yung mga in-order ni Amo, ay kailangan nga na nating iayos sa mga kanilang lagayan. Bali, 2 green noodles na nga lang ang natitira at etong klase ng noodles ang kanilang pinaka-paborito sa lahat. Itong mga ini-stock nga namin ay hindi siya pang daily use. At kahit na marami kaming noodles ay hindi kami pinapayagang mag-noodles ng aming mga parang dami kong kasama. Anyways, nagpa-order nga ako kay Amo ng isang box ng Indomie. O diba, Indomie is life. Ito nga ang tinatawag nilang pambansang pagkain ng mga OFW kapag gipit na nga. Itong klaseng pansit canton na to na kapag isa lang ang niluto mo ay kulang at kapag 2 naman ay sobra. Dito nga, ito ang tinatawag naming Sir's Noodle at yung green naman ay ang Mom's Noodle. Dahil kapag nagpapaluto yung mga alaga ko ay yun ang mga sinasabi nila. Iba kasi yung way ng pagluluto nila dito ng mga noodles kaya naman kailangan kong i-memorize kung paano. At mapupuno nga na naman itong cabinet ko ng mga noodles. Ang kagandahan naman nito ay hindi kami pinapakain ng noodles araw-araw. Minsan niluluto ko lang to kapag tinatamad na ako at wala na akong maisip ipakain sa mga alaga. Pero yung minsan na sinasabi ko ay minsan sa 1 buwan o di kaya minsan sa 1 linggo. Napakadala nga naming mag-noodles dito dahil healthy food naman ang mga gustong ipahanda ng mga amo. At eto nga ang isang box ng green noodle na kung saan ito ang pinaka-paborito nila sa lahat. Ito rin ang mabilis maubos kaya naman isang box lagi ang ino-order ni Amo. Mapalad pa rin ako dahil nakakakain ako ng mga kung ano ang kinakain nila. Ang sabi nga ni Amo ay health is wealth. Masama nga ang noodles kapag inaraw-araw kaya naman lahat ng mga inahanda ko ay talaga namang binibili talaga sa supermarket o di kaya sa palengke. Nakakalungkot lang isipin na may mga kababayan na napagdadamutan ng mga pagkain ng mga amo. Minsan kapag nakakabasa ako ng ganon ay nalulungkot ako dahil nga sa araw-araw na pagod ng trabaho ay at kung noodles lang ang kakainin mo ay wala ka talagang magiging lakas. Dito sa abroad kailangan mo talagang maging madiskarte. Matuto kang dumiskarte sa lahat ng bagay. Mapatrabaho man yan o pagkain dahil dito sa abroad mo makikilala ang tunay na bersyon ng iyong sarili. Akala ko dati hindi ko kayang mag-abroad. Akala ko dati 2 taon lang makakauwi na ako. Akala ko dati hindi ko malalabanan ang homesick. Akala ko dati kapag pinagalitan ako ng amo ay pauuwinin na ako. Pero nagpapasalamat ako dahil magli5 taon na ako kila amo ay never nga nila akong pinagdamutan ng pagkain. Yun yung isang bagay na pinagdarasal ko bago ako pumunta dito. Okay lang mahirapan ng trabaho basta may sapat na pagkain. Okay lang mapagod basta may sapat na pahinga. Dahil nga nag-abroad tayo ay kailangan natin harapin lahat ng pagsubok na ating madadat. Kaya laban lang hanggat sa maabot natin ang inaasam-asam nating magandang buhay para sa ating pamilya. Hindi man natin makuha agad-agad pero at least umaayon ang mga plano natin sa panahon. Sabi nga nila no pain no gain. Malay mo pahihirapan ka pa ng panahon pero at the end ibibigay din ni God sa tamang oras panahon ang mga bagay na inilaan niya para sa iyo. Basta lagi tayong magtiwala at manalig sa itaas at siguradong hindi tayo mawawala sa landas. Normal na siguro sa atin na magreklamo sa araw-araw. Isipin na lang natin na yun na yung coping mechanism natin para magtagal pa tayo lalo. Alam ko nakakapagod, nakakasawa at gustong-gusto na rin natin umuwi. Pero may mga plano pa kasi tayong kailangang tapusin at may mga utang pa tayo na kailangang bayaran. At yung mga utang ko na lang talaga ang nagbibigay sa akin ng rason para magpatuloy at tumagal pa dito sa abroad. Naging motivation ko na nga to araw-araw. Uy, nakakapagod. Pero para sa pamilya, laban lang. Naway marating nating lahat ang dulo ng tagumpay. Anyways, mabalik nga tayo dito sa aking iniista. Maraming ang mga iba't ibang klaseng mga noodles yung dito. Iba ay galing pa sa China dahil nung last year ay nagbakasyon sila. At si Grandma ay nagbigay ng mga iba't ibang klase ng stock. Eh, hindi ko naman alam lutuin kaya naman talagang literal na nai-stock. Yung mga oil naman namin na ino-order ni Amo sa HKTV. Ang kagandahan nyo na hindi ko nang bibit-bitin ng napakalayo. At yung 2 oil nga dun sa kaliwang bahagi ng cabinet ay para sa akin. Ayaw kasi ni Amo ng iba't ibang klase ng isang oil. Brand at isang klase lang talaga ng oil ang ginagamit namin. Kaya naman syempre tuwang-tuwa na naman ako dahil mailalagay na naman ako sa box ko. Ito pa nga ang isa sa mga kaligayahan naming mga OFW ang makapag-send ng balikbayan box para sa mga mahal namin. Sabi ko nga ito nga ang idadagdag ko at bibilhan pa ako ni Amo ng isang box ng noodles. Pero babayaran ko yun.
Ito nga yung sinasabi kong noodles na hindi ko nga alam lutuin. Kaya naman, ini-stack ko na lang dito para si amo na lang bahala kung paano niya lulutuin ang noodles na to. Galing nga ito kay grandma, kaya naman hindi ko alam kung paano lutuin. And finally, nakapag-restock na naman tayo at nakatapos na naman tayo ng isang trabaho. Nakakapagod na nga ang gawaing bahay, nakakapagod pa mag-voice over. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Babu!